Pinaghahanap po kayo. Mang Tony! Magandang umaga po! Kamusta po kayo? Gano'ng katagal ka na rito, Mang Tony? 12 years ago. 12 years ago pa. Saan dito kayo kami. nanggaling? Saan lugar? Diyan din, dito sa malapit din sa Talipapa. Ah, okay. Tapos si Chiquito, saan nakatira dito noon? Malayo. Dito sa PRC. PRC siya PRC. noon. Sino nakatira dyan ngayon? Wala na. Nandun pa rin sila din. Nandiyan pa yung bahay niya. Talaga? Pati mga kabayo, andyan pa? Wala na. Wala na. Kasi wala na dyan yung racetrack. Sa dati may motor yan di ba? Ganon. Binigay doon sa, doon sa kapatid ko. Anong principle ng tap dancing? Ano dapat yung maging takbo ng paa mo? Paano? Pag ganon, shuffle lang yun. Ganyan. Tapos, yan. Ibilisan natin. Yan. Ganyan lang. Tapos yan. Yan. Ganyan. Yan. Ganyan lang. Oo. Tapos anong patatama mo yung likod? Ang mahirap yung hindi, yung to. Ah. Yun. Tapos gagalawin mo ngayon. Ang mahirap yung yung time step. Oo. Yan. Oh. Parang gusto ko matuto niya. Why not? Exercise yan paano? Lose ng weight. Mang Tony, ano mga tanim mo rito? Ang alam ko lang ito talong, Talong. sili, ito kalamansi. Oh, yan. Ito mga iba, dala ng misis ko, dala ng anak ko, pinatutubo ko lang. Mga ornamentals ang nyo, Okay. ang mga tanim nyo. Kaso yung parang kakainin na hindi tumutubo. Mahirap alagaan, Lalo na ito. Nung dumating kami dito 12 years ago, hindi pa namumunga. Yung kalamansi nyo? Kalamansi, ito naman sili. Oo. Namumulaklak 2 beses na hindi naman nagpapatuloy. Kaya, Bakit lang i-fertilizer? nilalagyan ko nga ng fertilizer dati. Wala rin. Hindi ko nga alam kung ano nangyari. Bali, pangilan ho kayo sa magkakapatid? Ako ang panganay. Kayo panganay? Oo, ngayon, by Nieves Manuel. Artista din ang mama ko. Kapareha ng papa ko nung araw. Nieves Manuel. Dalawa lang kami doon. Ang isa, babae, sumunod sa akin. Si Lourdes Sumpay ko ngayon. Yung Bayani Casimiro Jr. na artista, ano niyo po yun? Half-brother ko yun. Half-brother. Oo, anin sila yun. Sir, tuloy kayo. Sige po, opo. Halika. Tuloy. May mga pa ho kayo, naiwan pa kayong gamit ng tatay niyo? Nandun sa bahay nila. Okay. Tuloy. Saan po ang bahay nila? Sa sukat. Sukat Paranaque. Kasama na ho natin si Mr. Tony Casimiro. Mang Tony, magandang araw po sa inyo. Salamat po. Alam niyo, Sir Jude, hinahangaan kayo, kaya akat so nervous. Pagkakita ko sa inyo, nervous ako. Hinahangaan ko. In person, ngayon dito makakausap ko. Natuwa nga ako sa dance number nyo. Ang galing nyo pala mag-tap dance. Mabuti naman,
entertainer as entertainer, you must entertain people. Diba? Ipinang po ka. Abuti naman, natuwa kayo. Oo. Iyak ako. Paano nyo naisip yung bakya tap dancing? Sa papa ko yun, nag-umpisa yan. Kay Mang Bayani, Oo, Casimiro. siya nag-umpisa. Sabi niya ganun, Pilipino tayo, yung nagta-tap dance, bakit tap shoes na ano? Ipakita natin na tayong Pilipino, kaya din natin mag-tap dance using our own bakya. Okay. Kaya, pinagpatuloy ko naman. Sila, tap dance, yung top plates. Kinuha ko naman, Pilipino. Oo. Ano naman yan? Casimiro, bakya. Ayun. Filipino style. Filipino style ng tap dance. Opo. Oo. Sige. Pa natin. Sample. Susiyan ko muna. Oh. Susiyan ko muna para umandar. Okay Sino po nagturo sa inyo sumayaw niyan? Ang nag-umpisa na ako, ang nagturo sa akin, yung kapatid ng father ko. Nung marunong na ako, doon na ako tinuruan yung mga routines. So kapag nagda-number kami sa show na gano'n, i-number namin pag yung mga Filipino numbers. Kasi naalala ko sila Tito Dolphy, marunong din mag-tap dance, di ba? Oo. Matagal siya hinanap ng papa ko. Na kasi magaling naman Tito Dolphy all around eh. Kaya hinanap ng papa ko. Yung mga artista doon sa Orient Theater, mga sikat ngayon. Sikat talaga yun. So ang daddy mo nagsimula Orient Theater? O Orient Theater. Ano siya ron? Director. Director ng Orient Theater. Anong pagkakaiba niyan sa mga vaudeville? Pareho lang ba yan? Halos ganun. Ganon din yan, vaudeville. Oo. Kaya lang, sa mga Orient Theater, merong full length, merong dinidivide niya batuan. May musical, tapos yung drama, tapos merong parang comedy skit na mga ano. Parang ano siya, variety show, ganon? Variety show. Nung nakita siya ng papa ko to be part of the Bayanis Merry-Go-Round, yun kasi yung grupo ng papa ko, Bayanis Merry-Go-Round, since then, hanggang ngayon yung kinamatayan niya. Nakita siya. Kinukuha siya. Sabi ng Tito Dorothy, Edad. Yun kasi yung tawag sa papa ko nung araw. Edad. Na kasi Edad, Daddy. Edad. Bakit hindi? Isang kondisyon. Ano yun? Turuan mo ako mag-tap dance. Yun lang pala. Yun na. Kaya ngayon tinuruan. So, nung tinuruan siya mag-tap dance, nag-join na siya sa grupo. Pero ang Tito Dorothy kasi doon, all around yan, meron 3 big dots. Siya, si Balot, tsaka si Pablo Bertuso. Yun ang isang grupo niya dyan. Pangalawa, the 3 hotshots. Siya, Tito Terry de Guzman, at saka Tito Rene Pangan. Kaya dalawa yun eh. Yun sa comedy, at saka sa dancing. Wala pang Panchito to? Nandun na. Andun na rin si Panchito? Oo. Magkatandem na sila nun, hindi pa? Hindi pa po, senior siya nun. Si Panchito? Oo, senior. Senior pala si Panchito noon. Kasama ni Rick Mercado, Tony Santos, ganyan. Kasi Tito Dorothy, nakasama ng papa ko yan since 51 sa Hong Kong. Matagal sila dyan. 1952 sa Japan. Matagal din sila. Si Mang Bayani, balikan lang natin ng konti, Mang Tony. Paano ho ba siya nagsimula sa entertainment industry? Ano bang buhay niya noon? Ang tatay niya kasi, Paulino Casimiro, balita ko, artista din yun. Hindi ko inabutan. Yan. Kaya siya, nag-tap dance yan. Yung ginagamit niya sapatos, tansan. Yung pinatutunog niya. May tansan. Oo, dun siya. Katapos, na-meet niya ang mami ko
Ang mami ko din sa, ano yun eh, sa stage eh. Oo. Yung Manuel Sisters sila, Manuel tap dancer din ganyan. Ah. Nagkapareha sila. Okay. Sa Orient Theater, sila na nag-ano. Oo. Na kasi sikat ang papa ko nung araw pag nagdidirect. Nagkaroon ng interest yung Manila Grand Opera House. Kinuha siya. Mm. Yun. Mm. Pero at that time, nung napunta na sa Manila Grand Opera House na ano, hiwalay na ang papa ko tsaka Hiwalay. Oo. Oo. Paano kayo? Saan kayo napunta? Ako sa papa ko. Sa papa ko. Yung sister ko sa mama ko. Oo. Kuha naman naging kuha ng mama ko noon si Tito Rene Pangan. Si Rene ay kaano-ano ni Chiquito? Kapatid. Kapatid ni Chiquito? Siya ang panganay. Napang-asawa ni Mama nanay ko. mo? Oo. Oo. Ang papa ko naman, meron naging kuha niya yung pamilya niya doon. Oo. So, minsan lumilipat ka doon sa nanay mo, sa tatay mo. Yung bahay nila, malapit din, hindi ako nagpupunta. Si Chiquito lagi mo nakikita. Nung maliit pa ho kayo, nag-artista na ba kayo noon? Lumalabas na kayo sa 8 stage? years old. At 8 years old doon kayo nagsimula? Drama. Pagkatapos yun, kinuha ako ni Director Susana de Guzman sa LBN Pictures, yung Huling Dalangin. Ano pong role nyo? Ako yung bata, anak ako eh. Kaya pa yun, pictured talaga ako, Tony Boy. Oo. Kaya lang hindi ako nagpatuloy, manar kasi may akong absence sa eskwela, Sambeda ako nag-aaral eh. Nasundan pa ba ng mga pelikula? O hindi na? Hindi na kayo gumawa ulit? Nung dancer na ako, Kinatoy Katindig, Oo. Diomedes Maturang, Marita Sobel. Basta meron isang pelikula, musical. Yun lang eh, lumabas ang papa ko, tsaka si Romy Brillo yata sa Araneta Coliseum. Guest sila ni Neil Sedaka. Oh, wow. Patay na rin yun, si Romy Brillo, na nagsisilindro yun eh. Naging partner ng papa ko yun. Naging partner ko din dun sa yung Super Angel Ginebra San Miguel. Paano kayo naging dancer? Kung meron, hindi ako mahilig magdadance eh. Pag wala ang papa ko, yung siguro mga 13 years old ako, yung mga barkada ko, nandun kami sa bahay. Nag-iinsayo kami ng cha-cha. Cha-cha. Barkada. Pag natin niya ang papa ko ganito, parang wala nangyari. Bakit? Pati natago mo? Ayaw ko malaman na masaya. Wala naman akong hilig eh. Kaya nga, pangyayari noon, kaya ako naging dancer. Sabi ng tita ko, pasyal ka sa opera house. Bakit? May magandang dancer ang papa mo. Nire-reto sa'yo. Ilan taong ka niyan? Mga 16, gano'n? 16. Mga ganyan. Oo, 16. Teenager. Oo. Punta ako. Para sa akin, hindi naman attractive eh. Mare, nasabi ko, di ka attractive. Nanonood pa sa atin ngayon. Pero sa umpisa lang yun. Alam ko, sabi mo sa akin, panoorin mo itong interview na ito. Nasa Amerika. Nanonood kayo. Tagal na yun. Lagot ka. Ano pangalan niya, di Mare? Ano pangalan? Ayoko. Wag na. Okay. Sige. Okay. So, gusto mo rin yun, is secret. Pero na lang pa ikaw magbubunyag. Ito. So, hindi ka masyado na-attract sa kanya? Hindi. Pero nililigawan mo, siyempre, di ba? Hindi pa, yung kanun eh. Oo. Naisip ko, subukan ko kayo. Subukan mo. Oo. Kahit di mo masyadong type, okay? Eto, inumpisahan ko. Paano kaya umpisahan? Papadalan ko ng rosas yan. Bibigay ko doon sa gwardiya pa, punta ko doon sa flower shop. Pakidala doon sa Manila Grand Opera House. Ganun. Every other day. Ayun, medyo naging friendly. Mabait na. Ako naman, ayokong buti yata eh. Mag-dancer na ako. Para pili kami Magkasama. O sige, bakasyon. Magda-dancer ako. Sabi sa papa ko, magda-dancer. Ano sabi niya? Nagulat. Ngayon, sinabi sa choreographer, papasok. Pumayag naman. Hindi naman kumontra si tatay. Okay, pinayagan ka naman. Konsentidor eh. Gusto rin niya. O, tinan mo. Simala niya. Gusto rin pala ni Mang Bayani na mag-dancer ka. Oo. Sabi na. That was 16 years old. Hindi kami tumagal ni Mariko. Di ba?
Hindi yata tayo inabot na 1 taon. Sama na loob. Gabing-gabi, punta ako sa Luneta. Lakad ako. Mula sa bahay namin, sa Quezon City, nilakad ko hanggang sa Luneta. Oo. Madaling araw, nakakasalubok nga yung boxer dito sa Miss City Hall eh. Hanggang sa Luneta, nakatulog ako doon sa yung Bench. Tapos may araw, nagising ako, uwi na ako. Sama na lo, siguro papa ko ang ginawa, sinama ako sa abroad. Masama ang loob mo kasi broken-hearted ka. Oo. Naghiwalay kayo ni Parang yung langit lupa eh, na ko. Naghiwalay Hindi mo alam kayo. niya, parang nasa amin sa gay. Oo. Yung pala. So, Ayun na, dinibdib mo masyado yung pagka... So, yung first group ng papa ko, Oo. yung Bayanis merry-go-round sa Hong Kong, kasama na ako doon. Nandun ka na noon. Oo. Pagkatapos noon, umuwi kami dito, meron na naman siyang Bayanis merry-go-round sa Japan naman. Kung saan kami American bases napunta sa halos nga sa Japan na libot namin. Sikat na sikat yung kuwan namin yun. Kahit na saan naman pumunta yung Bayanis merry-go-round. Punta kami sa kuwan na libot namin sa Japan. Napunta kami ng Okinawa. Napunta kami ng Taipei. Tapos napunta din kami sa Guam. Pero ibang grupo na naman yun. Do it, Lithuania, let's do it, let's do it, let's fall in love. In Spain, the best of her set, do it, the crazy corporation guys, do it, let's do it, let's fall in love. So, before nagkaroon ng Crazy Corporation, director na siya ng stage, si Bayani. Oo. Yun nga sa opera house. Ang sikat na director. Oo. Kaya yung mga producers sa stage, siyang kinukuha niya kasi ang idea niya, iba eh. Yung pinipresent niya, advance. O kaparis nga niya yung Till We Meet Again. Yung kanya doon, yung setup niya, sa stage, nagpuputukan. Ganyan. Parang majestic yung style. Bongga. Parang gano'n. Ang ginagawa niya, pag after 3 days showing yan, pupunta na yun sa Luneta sa gabi, kasama yung mga bataan niya, nag-iisip niya kung ano susunod niya. Ang pinasikat niya dyan, si Pilita Corrales, si De La Torre. Yan. Tapos ang isang pambato dyan, si Paquito Toledo, singer, pinapasok niya. Pag si Paquito Toledo, singer namin, panlaban man ng Clover, si Bobby Gonzales. Magkatapat yan. Oo, magkatapat. Paquito versus Bobby. Oo. Gloria Selga, dyan pa rin. Tapos si Pilita, lang siya, hindi siya masyadong sikat nun. Hindi pa, kasi nagkumabay si Pilit kay yung magician. Nagkumabay din siya doon, yung magician. Kasama niya yung magician ni Pilita. Si Panchito ay singer dati. Singer. Pero nagpapatawa na singer. Ganun siya. Hindi pa masyado. Okay. Tapos si Dolphy nandiyan na rin. Sa na yan? Sa grupo na yan. Hindi na siya napunta sa kasi sikat na Sumikat na siya noon. Pagkagaling nila sa Japan, pagdating dito, kinuha na ng Sampaguita picture. Ayun. Ang daddy mo, kailan siya napasok sa movies? Matagal na, kahit nagkaroon pa siya ng Salapi. Sila ni Tito Soto Jose Chris Soto sa LBN. Pirmi siyang LBN. So habang nag-i-stage siya, nag-movies? Oo. Nung lumalabas nga kami sa sa Opera House, meron kami sa LBN Pictures, nag-ari kami. Natoy Katindig. Doon nga kami natutulog doon sa wardrobe, yung room ng mga sa wardrobe, doon kami natutulog doon. Mahirap. Minsan, nilabas namin sa club, sa Clark. Lagari yun, lagari. O, pagkagaling ka doon, punta kami ng Manila Grand Opera House, magre-rehearse naman. Yun yung araw. Schedule, no? Schedule talaga. Buhay na buhay. Alam mo, isa pang nakatulong sa mga artista nung araw yan. Si Mama Kichi Benedicto. Nabutan niya. Narinig ko yun. Malaking tulong nagawa na sa mga artista. Dahil? Sa kami lang
Yung nag-guest kami, yung papa ko dito sa sa Cultural Center, sa siya ang mga nagpo-produce. Oo. Nagpo-produce siya ng mga, mga shows. Yun. Oo. Malaking tulong ng mga artista. Yung Crazy Corporation na yan, gaano katagal yan tumagal sa stage? Oo. Sunod-sunod sila nung namatay na. Oo. Wala na. Oo. Tito Dolphy na lang ang natira. Oo. Kaya nga nung ginawa niya yung Crazy Company, nung inukuha niya yung pag-break, yung mga gano'n, halos mga yak-yak sa tanong. Yung huling-huling dinalaw nga Tito Dolphy doon sa bahay niya diyan sa Hindi ko alam na, yung pagkaway niya sa akin yung nagpaalam na ako. Pagsarado ko ng pinto, nag-wait sa akin, yung pala yung nahuli. Ano po ang samahan nila ng Crazy Corporation? In real life pa, magkakaibigan ito mga to? As in, close sila? Pamilya yun, kaya parang, bakit? Pamilya na talaga kami. Parang yung mga their family, our family. So, very close kami. Muy buenas noches, señoras y señores, caballeros y caballerizas, caballos y calesas, con todos sus cocheros. Achawican Pipe. Heavenly shades of nights are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, it's twilight time. With bubble-covered curtain at the end of the day, I'll wish you, my dear, a twilight time. Naging legislative assistant to ako ni Papang Chiquito sa Makati. Nung siya, konsehal, vice mayor. Councilor siya. Councilor. Number 3. Independent siya. Oo. Naging number 3. Oo. Ngayon ginawa niya ako legislative assistant 1. Ako mamamahala. Okay. Sinubukan ko. First time kong pumasok sa politics eh. Oo. May napirmahan akong hindi ko dapat pirmahan. Ano nangyari? Sabi ko, hindi kasi papangkalitan mo yung dati, kakong gano'n, ibalik mo. Ayoko magiging legislative, bago lang ako, hindi ko alam yan. Ginawa niya akong legislative assistant 2. Pero ako ang pinapupunta niya pag may mga meeting, mga ako pinapupunta niya. Gaano katagal kay Chiquito nagtrabaho? 2 years. 2 years. Namatay siya eh. Ano ba kinamatay ni Chiquito? Liver. Liver cirrhosis. Oo. Ano nga naalala niyo nun? Yung mga huling sandali niya? News blackout. Talagang hindi kami nakapasok sa Kaya pag may tumatawag sa akin, sa telepono ng gano'n, binibigay ko doon sa yung pamangkin niya. Ayaw magpalabas na niya kasi kami, yung brother ko lang, yung sa mother side ko, yung anak ng Tito Rene, siya lang nakapasok din sa kwarto. Director na din yun, J.G. Pangan. Naging director sa pelikula. Ikaw, hindi ka nakakapasok? Bawal? Hindi din. Kaya sa telepono, pag nagko-question sa akin, wala akong masagot. So nangyari po yun habang nakaupo siya sa posisyon? Oo. Hindi Kaya niya hindi niya natapos? natapos. Bakit naisipan ho ni Chiquito na maging politiko? Matagal na yun. Oo. Agad kasi siya eh. Nagsimula siya Oo. agad. Yung kapanahon na niya, niabot siya, if I'm correct, na ginagawa siya maupong mayor eh. Ayaw niya. Siya na i-assign na siya parang gano'n. Ayaw niya. Tapos naghagad siya. Tapos naging konsehal. Oo. Sa Makati. Oo. Malakas sana. Independent, number 3 pa. Oo. Nakailang term siya? Dalawa. Nakadalawa. Yung sa amin ha. Oo. Pero siya, ang tagal. Pag nagka-campaign kami, ang taon lumalabas na ganyan. Oo. Ako na sa microphone. And here we go! Chiquito! Tapos sasayawan kami ganyan. Si Papang, Grabe. Sayang. Mabait ba siya in real life? Oo, mabait. Oo. Pero nakakatawa ba siya in real life? Chiquito, hindi rin. Hindi rin? Oo. Unlike Tito Dolphy, pag gano'n. Ay, seryoso yun. Iba naman. Si Chiquito medyo nagpapatawa pa yan. Oo. Oo. Siguro, pag sa actual shooting, gano'n. Pero madalas yan, sabi nung kapatid kong director dyan,
madalas makialam, kaya madalas sila nag-aaway. Makialam sa? Oh, Sino? pag naididirect siya, Oh. pakikialaman sa ni Chiquito, madalas sila Nag-aaway sila. Bakit hindi siya nag-mayor? Bakit hanggang konsehal lang ang kanyang tinakbo? Baka daw hindi na magampanan. Ay, marami, pag mayor ka, marami kang dapat Parang takot siya sa ganun, yung malaking responsibility. Mahina ang loob. Si Bukol nga nung namatay si Papang Kako, ikaw pumalit. Ako ganun, ako ang bahala pag ito. Ayaw na. Ayaw. Pero naging kwan siya na di barangay siya doon sa lugar nila sa Quezon City. Pero dito ayaw lumipat. Ayaw. Ano napansin niyo ho nung mga huling sandali ni Chiquito nung nakikita niyo pa siya? Medyo humihina na ba siya? Ganun? Nagulat nga kami, biglang nakumpain dito Dito pa sa dito sa Makati na. Oo. Pagkatapos, tuloy-tuloy na, inilipat siya sa Naabutan niya si Binay, Binay ang kanyang, mayor noon. Oo. hanggang nga kay Mayor yan. Yung matatapos yung si Mayor kasi, mahilig yan pag tapos na yung opisina, tumatakbo yan kahit na doon sa kanilang City Hall. Oo. Minsan nasa lubog niya, nakausap niya. Ganun. At saka pag may patay sa pangan, may dumadalo si Mayor Binay. Hindi kami nakikita din pala. Kaya sinasabi ko si Mayor pa kahit na naging Vice President, ang tawag ko Mayor muna kasi maraming nagawa naman si Mayor talaga dito sa mga tiyak. Hanga ako kay Mayor, manyari kasi lahat libre dito eskwela, uniform and everything. Ako lang kaya buhay pa ako Talagaan ako nung barangay health namin. Libre check-up, libre gamot, libre hospital. Basta may yellow card ka. Kaya nga, pag kilala ako, nag-renew ako ng refill ako ng gamot Kaya sabi niya, malakas pa kayo, 85 years old na kayo. Paano alagaan niyo ako? Supply ako. 85 years old na, grabe. Nagtataka ko, palagi tulong ng Diyos Kasi pimay akong nagdadasal. Before going to sleep and after waking, pimay ko pinagdadasal family, relatives, and friends. Kaya maswerte nga yung mga kaibigan ko Araw-gabi, pinagdadasal ko kayo. Kaya lang, iba talaga hindi na, talagang natutodas na. Hindi na kaya. Hindi na kaya. Hindi na kaya nga dandasal. Pinagdadasal ko. Bukod pa yun. Bukod pa sa before going to sleep, after waking up, simbahan pa. 3 times a week ako nagsisimba. Pag Wednesday, dito ako sa Don Bosco. At matagal ako dyan, mga 3 hours ako dyan. Kasi dyan ako nag-rosary, nilina, yung mga dyan na misa. Grabe. Pagkatapos, pag yung mga Friday, dyan na sa Greenbelt, yung chapel doon. Pag Sunday, dito naman sa Ildefonso. Pero na lang, pag meron kami Knights of Columbus, Santa Cruz kami. Busy ka pa rin, Minsan sa Quiapo, kasi may pangako sa Quiapo, lahat ng mapupulot kong pera, minsan nakapulot akong 350, binibigay ko noon. Lahat ng mapulot ko, pati ang barya, yung mga lalagay ko sa binibigay ko doon. Yun ang usapan namin. Lahat ng mga mapulot ko, buo o hindi, ilalagay ko sa'yo, ihuhulog ko. Galing nyo naman. Blessed kayo, no? Kaya tinan nyo naman, at 85, ang lakas pa. Nagta-tap dance pa, at 85, idol. Kwentong Dolphy naman tayo. Ano mga naalala mo kay Dolphy? Kahit nung kabataan mo pa. Parang tatay ko na yan. Paano? Pati Tito Teroy, pareho sila na. Talagang pag-aalaga sa akin yan. Parang, siguro, naalala ko, nilabas sa Cavite yung papa ko, tsaka New Year. Nandun kami, manungkot kami ng papa ko dahil yun yung bagong dapitan ako niya pinirami. Kaya magbuhat ng pag-alaga niya sa akin, pag-take niya sa akin, parang anak. Ang laking tulong na gawa sa akin yan, financially. Financially, binibigyan kayo. Hindi yan nagdadalawang isip pag bibigay lang sa inyo talaga. Ewan ko yun naman, pati huling kita nga namin. Talagang tinitip, pinatutuloy niya ako pag-concept, natuloy niya ako sa bahay. Bahay pa nila, isa sa yun. Sa Maynila. Dito sa dito Pasay. Sa Pasay,
Paano mo naging Pinsan kamag-anak si Pinsan Panchito? ko yun sa mother side. Okay. Jun Aristorenas, Pinsan mo rin. pinsan ko rin. Yan kasi sa mga Aristorenas, father Showbiz side pa. ko naman. Puro showbiz, no? Mga kamag-anak Correct. nyo. Kaya si, siguro, si Panchito, naalala nyo? oo. Ano ugali niya? Ang kangko din, mangyari kasi malaki ulong. Pero seryoso ba siya? O patawa rin? Makulit daw yun eh, sabi nila. Siya daw yung makulit sa grupo eh. Minsan nga, birthday ko eh. Oh. Nalasing eh. Ano ginawa? Kaya sa corporation, hindi alam ko. Pero ako, naalala ko, binigyan pa ako Amerikana niyan. 2 Amerikana eh. Yun. Okay, pero minsan, orientator pa, magkasama na kami. Kasi ngayon, madali na magpatawa kasi meron ka ng pwede ka ng mga lait na ibang tao, ipapahiya mo, tatawanan yung mga tao, di ba? Yung sa mga bagong style na mga stand-up comic. Yung mga, yun dapat maiwasan. Yung mga sa, yung sa bar ba yun? Comedy bar? Comedy bar, yung mga gano'n. Yun ang uso ngayon eh. Pero, Yung ilalagay ka on the spot, tapos magtatawanan ka ng mga tao. ako naman, ayoko nung gano'n. Ayaw mo na gano'n. Noong mga parang walang gano'n. Bawal yung gano'n. Wala. Bawal mamahiya ng audience. Kaya nga ako, pag nag-jokes ako, pag sa show namin, iniisip ko kung nababagay kaya sa taong. Ang naalala ko, Tito Teroy. Si Tito Teroy, paano pumanaw? Natutulong din na daw nagising. Parang nabangungot. Oo. Kailan yun nangyari? Matanda na ba siya o ano? Ay, di siya huli. Siyang huli. Huli sa Crazy Corporation. Huling kita namin yung lumabas kami ni Jude, yung kwan ni Rico Puno, sa show ni Rico Puno. Doon ko siya nakausap. Si tatay mo, paano pumanaw? Nagulat na lang kami. Pero yung huling labas namin, yung kay Mami Katie De La Cruz, yung welcome party, ginawa ni Direk Alquin sa ABS-CBN, medyo parang hinihingal na siya nun eh. Pagkatapos ng number namin, yung hinihingal na siya. Kasi naninigarilyo eh. Pinagbabawal na sa kanya, emphysema, pinagbabawal na, tinatago pa yung yung paninigarilyo. Isa pa niya tinatago, yung mga lapad. Mahilig sila. Katsupoy kasi pag may shooting sila. May sila nila pag break. Pero si daddy mo, ilang taon pumanaw? 71. Medyo mataba-tapa yun, ha? Nalagpasan ko na eh. 85 ka na, Tapos yung mga last moments niya, anong naalala mo ron? Dinalo ko siya sa heart center. Nakita ko lang siya nandun sa ICU. Baka ganun tutulog siyang ganun. Hindi na akong pasok ng walang bantay. Hindi ako. Bumalik na ako. Yun ang last. Yung pagdalaw ko, kung pa siya, buhay pa siya meron akong pasalubong, dinala ko doon. Nagpasama sa akin sa CR. Gusto ko ikaw mag-alalay sa akin. Nalayan ko. Yun ang muli. Tapos yun nga, nakita ko siya, walang bantay. Nagulat na lang ako. Nung ginising kami ng kapatid ko, dito kami sa Prote, dito din sa Makati, sabi namatay na nga papa ko. Kaya, hintay namin. Pumero dito sa Guadalupe, dapat siya ibuburol eh. Nag-decide yung tita ko sa bahay nila. Sa bahay na lang. Kaya, ang dami, gabi-gabi. Pero ang daming mga artista, talagang puno-puno yung ground day sa may Legend yan eh. Bayani Casimiro eh. Siya tinagawa ng Fred Astaire. Pero may mga top dancers dati, may nakakapareho niya, na-meet ko nga yung in-interview. Ako naman, labis na pasasalamat ko kay Direk Vivette Ortesa. Bakit? Siya nabigay sa akin ng pagkakataon. Nabigyan ako kaya ako lumabas dito sa Tanghalang Pilipino, yung stage show. Siya nagbigay. At saka kay Sandy Hontiveros. Silang dalawa, pinakakautangan ko na loob. Sila nagbalik sa akin sa show business. Tapos recently, yung half-brother mo, yung dumalabas sa OK Kaperico. Si Jude. Patay na rin, no? O kailan lang. Kailan lang siya. Last year. Yun ang gumamit ng pangalan ng daddy mo. Bayani Casimiro Jr.
Sir Vic Soto eh. Naalala ko, nakaburo lang papa ko. Dumating. Nilapitan ko. Nagpakilala ko. Niya kasi, nagpasalamat ako sa tulong na siya nagpa-hospital sa papa ko kagad doon sa Parañaque yung hospital. Pasalamat ako. Tapos lumayo na ako din. Tapos nakatindig ako doon gano'n sa nandun sila. Lalapitan sana ako. Kaso nilapitan siya ng misis niya gano'n. Hindi na natuloy. Kaya siguro, binigyan niya pagkakataon yung kapatid ko. Oo nga, si Junior, no? Yung gumamit ng pangalan. Ano ang pakiramdam niyo, Mang Tony, na naging witness kayo, naging bahagi kayo ng henerasyon na ito, ng mga giants, no? Yung talaga mga tinitingala ngayon sa industriya ng showbiz, mga forefathers when it comes to the stage and comedy and showbiz. Aba, Arnold, siyempre. Dali mo, makakasama mo yung mga sikat ngayon. And then ikaw, leftover ka na. But you're here, you're still here. Yun ang important, sila wala na. You're here to tell their story. Pero ako, meron ako nasa Facebook yung istorya ko. May ako naglalagay doon eh. Pero ang inaano ko doon, hindi lang isa, may variety. Minsan kakanta, minsan sasayaw, minsan yung comedy gano'n, minsan in words. Yung nagko-comedy ako in words na gano'n. Para variety. Hindi lang ako nakasentro sa isang bagay. Iniiba ko, parang hindi naman sila magsawa doon sa story ko. Ma'am, di ba, ano? So nag-ano ka pa rin? Meron ka pa rin palabas, kumbaga, sa Facebook. Marami akong grupo. Meron ako naman depende sa Catholic faith na ano ko dito. Yung tungkol naman sa sa religion. Sa religion. Yung mga pangaral, yung mga yung ganyan. Meron ako yung You in Mind. Meron akong the pleasure of listening to the music. Top the music and dance. Meron akong meron ako yung sa mga comedy na meron ako sa sayaw. Forget your troubles, come on, get happy. Yun yung sa mga sayaw. Yun ang mga content nyo. Gano'n. So active pa rin kayo, ha? Talagang hindi kailangan yun. Diba, no? Ang dami pang ginagawa. Malilimutan ka. Ayoko munang makakalimutan ako. Maybe, kung wala na ako, meron pa akong maiwan. Yung mga, meron bill ako eh. Nakatago, hindi ko pa hindi mailabas, wala mapapaglagyan. Yung mga marami din ako sinakuha. Kapares nung kay Fidel Ramos, kay President dati doon, meron akong citation na nakakuha dyan. Anyway, paano nyo gustong maalala kayo ng tao? At maalala ang tatay nyo ng tao? Ako, pinagpapatuloy ko yung kanyang ang papa ko eh. Kaya siguro hanggang ngayon, hindi malimutan niya kasi nandito pa ako. Ayun, naalala ko lang, pag wala na ako, wala kasing pinakita ko, walang nagmani. Baka hindi na may tuloy. Pero ganun pa man, marami ako na video. At least, pag napalabas yung video gano'n, mababalik yung papa ko. Carry over. Yes. Diba? That's my purpose kasi. Hindi para sa akin. Wala kasi magko-continue sa papa ko. I want him to be remembered. How do you want him to be remembered by the people? The way he was. Yung mga ginampanan niya, nung siya'y buhay pa, how he was as a father, as a director, as a comedian, as dancer, and everything. Well, I'm sure he's watching us right now, no? Di ba pinapakinggan tayo? Ito, sort to say, pero hindi ako believe dyan eh. Talaga? Yung next life. Really? Even though you're a Catholic? Oo. Di ba si... alam mo, being a Catholic, hindi naman maaari yung agree ka na agree. Kailangan gamitin mo. Binigyan ko. Bakit? Pag wala ka na sa mundong to, that's it. Wala na. Wala. May senses ka pa ba? What about your spirit? Di ba yun ang tinuturo sa atin ng Catholic Church, di ba? Yung tour, siyempre, binigyan ka ng make use of it. Bakit ka mo? Pag namatay ka, yung iwanan mo na body, hindi mo na kilala yan. Kung hindi mo kilala yung sarili mo, mas lalo na yung mga
pamilya mo yung ano, wala ka nang kilala. Bakit? Wala ka ng senses. Di ba? Kaya ako, sinasabi ko, hanggang buhay pa ngayon, mahalin nyo. Pero the moment na magkahiwalay kayo, mamatay na yan, nun, wala nang lahat yan. Erased, parang gano'n. Oo. Wow, Daw- very controversial ang pananaw nyo dyan, ha? Kasi di ba, being a Catholic, ang paniniwala ng karamihan is there is life after death. Yun ang tinuro ni Meron Cristo ako. sa atin. Meron akong talaga. Meron nga kasi sinubukan ko na yun. Malis ako sa Catholicism na ano. Sinubukan ko yung iba. Nga kasi meron mga questions. Kahit nasa abroad, tumusulat ako. Yung mga pastor na ganyan, nag-give up sila sa akin eh. Sana daw makita ko yung ano. Pati yung mga parish priest namin, hindi may paliwanag yung mga ano ko eh. Nung college ako, theology class, yung pare, pimi kami nag-ano eh. Pero yung pinakamataas ko, theology. Pimi kami nag-argue. Meron, niya kasi, nga, marami ako sinubukan. Wala din sila maano eh. Eh, bumalik ako sa Catholic. Katoliko. Although, meron akong na yung aking belief. But you believe in Jesus Christ, of Oo. course, no? That He rose from the dead. Ito, prayer. When you pray, sigurado ba, baka pakaloob sa yan. Kung ano yung, what is written will be done. Kung ano nakasulat sa iyo, ni prayer, hindi maano yan. Sample, Jesus Christ, pinakinggan ba yung prayer niya na kung maaari, tanggalin mo sa akin. Hindi. Paano yun nakasulat? Dapat ka mamatay. Kaya kung ano ba nakasulat sa iyo, that's it. You cannot, ano. So how are you preparing yourself for that eventuality? Love God above all things. Love yourself and your fellow man. Di ba? Dalawa lang yan. Pero ikaw ba naniniwala ka? Dalawa lang yan. Based din yan sa 10 Commandments of God. Love God above all things. First, second, third. Above all things eh. First, second, third. Nandun din sa 10 Commandments. And then, love yourself and your neighbor. From 4 to 10. 10 Commandments din. Although, dalawa lang, sinegregate lang niya. Kaya habang buhay, mahalin mo yung kapwa mo. Yung mga mahal sa buhay mo, never na magkikita kayong muli, kasabihan lang yan. Okay. Thank you, Mang Tony. And I wish you well, no? Sana ay umabot ka pa ng 100. Meron ako 100,000 nun. Oo, kaya nga. Kaya ano mo yan, ha? 100,000 din yun, Mang Tony. Thank you, ha? Yun nga 10,000, di ko pa natatanggap eh. Sabi ko ginaano, Thank punta ko you. sa barangay, punta ko sa City Hall. Pili ko inaano sa Facebook. Thank you. Mang Tony Casimiro, salamat po. Salamat. Yes. Ano ba yung eme-eme? Yes. Pag maglalakad ito ng dala mo na, hindi mo na kailangan pumunta pa at hanapin pa yung Ay, ibang yung gundo. OOTD ba? Yes. OOTD bag. This is the puzzle bag from Audrey Bags. It's called Yeah. Audrey ba? Yes, it's a local brand. And, Made by? yes, of course, Mommy Ray! Mommy Rayatan! Ray! Derm. So, meron siyang Made by ni Mami Ray. Audrey Bags, Yeah. guys. Umorder kayo, tingnan nyo sa Ang kanila. ganda ng quality, Mami Ray, ha? Yes, at saka ang lambot ng leather. Yes. Totoong leather siya, so... A real leather. Yes, No wonder. very spacious. At saka, yung gusto ko sa kanya, maraming pa. Oo. May pocket pa dito sa likod. Correct. Tsaka ganyan. puzzle bag, ano natin, ang aesthetics, kaya puzzle Yes, bag. puzzle bag kasi mapapuzzle. Mapapuzzle. Huwag nakita ka. Nasa may bukasan gano'n. Hahanapin mo. So, ayan. Ayan ang Na. laman. Bubulat So, natin na ba natin? Yes, ilalatag natin ang laman. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang Thank you, Raja nag-arrange. Travel. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille.
Ayan, para sa hassle-free travel, Papu. Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.